Sabi nila, ang pag-ibig ay parang sugat. Kapag mababaw, mabilis maghilom. Kapag malalim, habang buhay ang marka. Pero para sa akin, ang pag-ibig ay parang pag-aalaga sa may sakit. Hindi mo pinipili kung kailan ka mapapagod. Hindi mo tinatanong kung karapat-dapat ba siyang alagaan. At lalong hindi mo hinihingi ang kapalit. Dumarating ito ng tahimik at kapag dumating na, wala ka nang magagawa kundi ang umamin. Kahit sa sarili mo lang. Ako si Gregor at ito ang lihim na hindi ko kayang ipagtapat hanggang sa dumating si Anjo. Gregor, may bago ka nga alagaan. Sigaw ni Aling Mercy mula sa kusina habang hawak ang sandok. Ako yung panganay sa tatlong magkakapatid. Caregiver ako sa isang pribadong bahay dito sa aming baryo. Hindi man kalakihan yung kita, sapat na para may pangtustos sa gamot ni nanay at pag-aaral ng bunso kong kapatid. Babae ba o lalaki? Biro kong tanong. Lalaki, bata pa. Na-aksidente raw sa motor. Hindi ko alam kung bakit biglang bumilis yung tibok ng puso ko. Pagdating ko sa bahay ng bagong pasyente, napansin ko agad ang puting gate na may nakaukit na pangalang Villanueva. Malaki yung bahay pero tahimik. Parang may lungkot na nakadikit sa dingding. Pagbukas ng pinto, sinalubong ako ng isang ginang. Ikaw si Gregor? Opo. Anjo ang pangalan ng aalagaan mo. Kaya ito pagpasok ko sa silid, nakita ko siya. Nakahiga, may benda ang kaliwang balikat, may galos sa noo. Pero kahit may pasa, hindi natakpan ng kapugian niya. Maputi, matangos ang ilong, at ang labi, parang laging may nakatagong ngiti. Caregiver ka? Tanong niya. Oo, ako yung mag-aalaga sa'yo. Hindi mo naman ako papaliguan araw-araw, no? Biro niya, sabay taas ng kilay. At ito, napatawa ako, sabi ko. Depende kung kailangan. At doon nagsimula ang kakaibang kaba sa dibdib ko. Unang linggo pa lang, napansin kong makulit si Anjo. Gregor, gutom na ako. Kakakain mo lang. Gusto ko lang marinig yung boses mo. Napailing ako, pero lihim na kinikilig. Isang umaga habang pinupunasan ko ang braso niyang, yung braso niya ng bimpo, bigla siyang nagsalita. May girlfriend ka ba? Nabitiwan ko yung bimpo at ang sabi ko, wala. Boyfriend, dagdag niya. At ito napatigil ako, sabi ko, bakit mo tinatanong? Wala lang, baka kasi may magselos sa ginagawa mo. Trabaho ko to, sagot ko. Pero hindi ko kayang tumingin sa mga mata niya. Sa totoo lang, matagal ko nang alam sa sarili ko kung sino ako, pero hindi ko kailanman inamin ng direkta. Tahimik lang ako, ligtas sa anino. Pero si Anjo, parang sinisilip niya ang lihim ko. Isang gabi na wala ng kuryente, madilim ang buong bahay. Tanging ilaw lang ng kandila ang nasa gilid ng kama niya. Gregor, mahina niyang tawag. Lumapit ako.
Takot ka ba sa dilim? Ah, hindi. Sagot ko. Ako kasi oo. Wika naman niya. Ha? Bakit? Doon kasi lumalabas yung mga bagay na tinatago natin eh. Wika niya. Napatingin ako sa kanya. Tahimik. Ilaw lang ng kandila. Ang anino ng mukha niya ay gumagalaw sa dingding. Gregor, may gusto ka na ba? Parang may kumurot sa puso ko. Wala. Sagot ko agad. Sinungaling. Wika naman niya. At ito natawa ako. Sabi ko, ang kulit mo. Tingin ko kasi may tinatago ka. Wika niya. Hindi ako makasagot dahil tama siya. May tinatago ako. At sa bawat ngiti niya, sa bawat paghawak ko sa kamay niya tuwing tinutulungan ko siyang bumangon, mas lalo kong nararamdaman na hindi na ito basta pag-aalaga. Isang gabi habang inaayos ko ang unan niya, nadulas yung paa ko at napasubsob ako sa kama, malapit sa mukha niya. Magkalapit yung aming mga labi. Ramdam ko yung hininga niya. Hindi ko alam kung oras ba yun para umiwas o manatili pero umatras ako. Matulog ka na. Sabi ko sabay talikod. Pero magdamag akong hindi nakatulog. Dumating yung best friend niyang si Miko. Gwapo rin, maingay, halatang malapit sila. Uy, ikaw pala si caregiver. Sabi niya habang sinusuri ako mula sa ulo hanggang paa. At ang sabi pa niya, ang swerte mo ha. Lagi mong kasama ton si Anjo. Trabaho ko lang to. Sagot ko. Napansin kong iba yung tingin ni Miko sa akin. Parang may pagdududa. Habang nagkukwentuhan sila, naramdaman ko ang kakaibang selos. Bakit ako nagsiselos? Hindi ko naman siya pag-aari. Pero nang marinig kong sabihing, pre, kapag gumaling ka, balik tayo sa dati ha. Miss na kita eh. Parang may kung anong bumagsak sa dibdib ko. Ano ba yung dati? May sila ba? Kinagabihan tahimik si Anjo. Okay ka lang? Tanong ko. Gregor, aalis ka ba kapag gumaling na ako? Parang may sumakal sa lalamunan ko at ang sabi ko, natural, tapos na yung kontrata ko eh. Paano kung ayokong umalis ka? Wika niya. Napatingin ako sa kanya. Sabi ko, huwag kang magbiro. At ang sagot niya, hindi ako nagbibiro. Naging tahimik. Gregor, masaya ko kapag ikaw yung kasama ko. Hindi ko alam kung ano yung sasabihin ko. Gusto kong umamin. Gusto kong sabihin na sa bawat ngiti niya nagpapahina ng tuhod ko. Na bawat paghawak ko sa kanya ay parang may apoy na kumakalat sa dugo ko. Na gabi-gabi pinagdadasal kong sana huwag muna siyang gumaling para lang manatili ako sa tabi niya. Pero caregiver lang ako. At siya, anak ng mayamang pamilya. Kaya ngumiti na lang ako. Sabi ko, trabaho ko lang to, Anjo. Pero sa loob-loob ko, hindi ito trabaho. Ito yung simula ng lihim kong pag-ibig. Sa unang pagkakataon, may isang taong gustong silipin ng puso ko. At sa unang pagkakataon,
Natakot akong baka kapag umamin ako, hindi na ako manatiling caregiver lang, kundi maging sugat na hindi niya kayang pagalingin. May mga pag-ibig na hindi agad umaamin, hindi dahil takot sa masaktan, kundi dahil takot na baka hindi tanggapin. Ang pag-ibig na tahimik, ang pinakamapanganib. Dahil habang hindi mo ito sinasabi, lalo itong lumalalim. At doon ako nagsimulang malunod. Nagising ako sa tunog ng boses niya. Gregor, tubig. Lumapit ako agad. Medyo maayos na yung kalagayan niya kaya kaya na niyang umupo ng bahagya. Habang inaabot ko yung baso, nahulog yung tingin ko sa mga mata niya. Hindi ko maintindihan kung bakit tuwing tititig siya, pakiramdam ko, ako yung pasyente at siya yung nagpapahina. At ang sabi niya habang umiinom, alam mo, kapag gumaling ako, isasama kita. Ha? Saan? Kunot noo kong tanong. Kahit saan. Gusto ko itang ilibre para naman hindi puro ako na lang yung inaalagaan mo. Wika niya. At eto natawa ako. Sabi ko, baka ako naman yung mag-alaga sa isa labas. Mas gusto ko yun. Sagot niya sabay kindat. Muntik na akong mapailing sa kilig pero pinilit kong maging professional. Sa isip ko, Gregor, trabaho lang. Huwag ka magpapadala. Pero paano kung ang puso mo ang ayaw makinig? Isang hapon, tinutulungan ko siyang maglakad sa loob ng kwarto. Hawak ko yung bewang niya para hindi siya matumba. At ang bigla niyang sabi, ang bango mo. Hindi ako nagbibiro. Anong sabon mo? Anjo, ano ka ba? Ordinaryo lang yung sabon ko. Wika ko. Baka ako yung dahilan kaya mabango ka. Wika pa niya. Napailing ako. Sabi ko, nasa aksidente ka ba talaga o drama lang? Ang sabi naman niya, drama talaga para may caregiver akong gwapo. Napatawa ako ng malakas. Hindi ko napigilan. Sa sandaling yon, pakiramdam ko, normal lang kami. Dalawang lalaki nagtatawanan, walang label, walang lihim. Pero, nang madula siya at mapahawak ng mahigpit sa balikat ko, magkalapit na naman ang mga mukha namin. Saglit kaming nagkatitigan, walang biro, walang tawanan. May kung anong seryosong kumikislap sa mga mata niya. Gregor, mahina niyang bulong. Bakit? Wika ko. Bakit parang umiiwas ka sa akin? Tanong niya. Napatras ako ng bahagya at ang sabi ko, hindi ako umiiwas. At ang sabi naman niya, pero tuwing nagiging seryoso ako, bigla kang tumatahimik. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Paano ba sasabihin na natatakot akong baka masira ang lahat kapag umamin ako? Kinabukasan, bumalik si Miko. May dala siyang prutas at malakas na tawa. Uy, Gregor! Bantay sarado ka pa rin Biro niya. Ngumiti lang ako. Habang nagkukwentuhan sila, naririnig ko yung mga alaala nila. Mga inuman, mga beach trip, kalokohan nung college. Naalala mo nung muntik na tayong mahuli sa rooftop? Tawa ni Miko.
Loko ka, sagot naman ni Anjo. Napansin kong iba yung tingin nila sa isa't isa. Malalim, parang may pinagsamahan na hindi ko kayang tapatan. Biglang tumahimik si Anjo at napatingin sa akin. Gregor, maupo ka rito. Okay lang ako dito. Dito ka na nga, dali. At eto wala akong nagawa. Umupo ako sa gilid ng kama, sobrang lapit namin at halos magkadikit yung mga hita namin. Tahimik si Miko, may kakaibang tensyon. Close kayo? Tanong bigla ni Miko. Siyempre, siya kaya yung nag-aalaga sa akin. Sagot naman ni Anjo. Hanggang sa paggumaling ka? Wika pa niya. At hindi na agad sumagot si Anjo. Ako yung unang nagsalita. Sabi ko, hindi na, trabaho ko lang po. Parang may kung anong kumirot sa dibdib ko nang marinig kong tahimik lang si Anjo. Gabi na nang umalis si Miko. Tahimik si Anjo, nakatalikod sa akin. Galit ka ba? Tanong ko. Hindi. Sagot naman niya. Bakit parang iba ka? Tanong ko ulit. Huminga siya ng malalim bago humarap sa akin. Gregor, gusto mo bang malaman yung totoo? At ito napalunok ako. Sabi ko, anong totoo? Wala kaming relasyon ni Miko. Wika niya. Hindi ko napigilan ng paghinga ng malalim. At ang dagdag niya, pero may gusto siya sa akin noon. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa ulo ko. Ikaw? Maingat kong tanong. Hindi ko alam noon eh. Nalilito ako. Wika niya. At ang tanong ko ulit, ngayon. Tumingin siya sa akin ng diretso, walang biro. At ang sabi niya, ngayon, mas nalilito ako. Bakit? Kasi tuwing nandiyan ka iba yung pakiramdam ko. Nabingi ako sa sariling tibok ng puso ko. Anjo, Gregor, ano ba ako sa'yo? Ang tanong na matagal ko nang iniiwasan. Gusto kong sabihin ng totoo, gusto kong isigaw na mahal ko na siya, na bawat araw na ginugugol ko sa tabi niya ay parang hinahabi yung kinabukasan ko sa kanya. Pero natatakot ako. Pasyente kita. Sagot ko. Pilit na matatag. Nasakta ng mga mata niya. Yun lang ba? Wika niya. Tumahimik ako at sa katahimikang yun, mas malakas ang sigaw ng puso ko. Habang inaayos ko ang kumot niya, bigla niyang hinawakan ang kamay ko. Hindi niya binitawan. Gregor, hindi ako bata. Alam ko yung nararamdaman ko. Wika niya. Nanlamig ako. Anjo, huwag kang magbiro ng ganyan. Hindi ako nagbibiro. Wika niya. Dahan-dahan niyang hinigpitan yung hawak. Sabi pa niya, at sa tingin ko, hindi rin ikaw. Napatingin ako sa kamay naming magkahawak. Parang doon, nag-uusap ang totoo naming damdamin. Gusto kong bumitaw, pero hindi ko magawa. Sa unang pagkakataon, hindi ako ang caregiver. Ako yung nangangailangan ng lakas.
May mga lihim na kahit hindi sinasabi, ramdam sa paghawak, ramdam sa pagtingin, ramdam sa katahimikan. At ngayon pareho na naming alam na may kakaiba. Mas lalo akong natatakot dahil kapag tuluyan na kaming umamin, wala nang babalikan. May mga sandaling hindi mo pinaplano pero kapag nangyari, alam mong doon magsisimula ang pagbabago. Isang tingin, isang hawak, isang hakbang na kapag ginawa mo, hindi mo mababawi. Sa gabing yon, hindi ako caregiver, hindi siya pasyente. Dalawang pusong pagod na magtago. Magkahawak pa rin ng mga kamay namin. Hindi ko alam kung gaano katagal kaming ganun, tahimik, mabagal ang paghinga, parang parehong naghihintay kung sino ang unang aamin. Gregor, mahina niyang tawag. Bakit? Wika ko. Kung sasabihin kong natatakot akong gumaling, maniniwala ka ba? Napakunot yung noo ko. Sabi ko, bakit? Kasi kapag gumaling ako, mawawala ka. Wika niya. Parang may pumisil sa puso ko. Hindi naman ganun. Ganun, Gregor. Trabaho mo lang ako. Ang sakit marinig ang sarili kong sinasabi sa kanya noon. Umupo ako sa gilid ng kama, hindi ko inalis yung kamay ko sa kanya. Anjo, hindi ka lang trabaho. Nanlaki yung mga mata niya. Anong ibig mong sabihin? Wika niya. At ito naging tahimik. Naririnig ko yung tibok ng dibdib ko. Pakiramdam ko lalabas na sa lalamunan ko yung pangalan niya. At ang bulong ko, simula ng unang araw, iba na. Hindi ko siya tiningnan, hindi ko kaya. Ha? Paanong iba? Wika niya. Hindi ko kayang paliwanag Wika ko naman. Bigla niyang hinila yung kamay ko papalapit sa kanya. At ang sabi niya, subukan mo. Kinabukasan, mas naging tahimik kami. Hindi dahil sa galit, kundi dahil pareho kaming nag-iingat. Habang pinupunasan ko ang likod niya ng bimpo, ramdam ko yung init ng balat niya sa palad ko. Mas maayos na siya. Kaya na niyang tumayo ng sandali. Gregor, sabi niya habang nakatalikod. Kung sakaling may gusto ako sa'yo, anong gagawin mo? Tanong niya. Napahinto ako. Hindi ako sanay sa ganitong usapan. Sanay akong mag-alaga, maglinis ng sugat, magpalit ng benda. Pero ang sugat sa puso, wala akong training doon. Hindi ako pwedeng sumagot ng ganyan, sabi ko. Bakit? Wika niya. Dahil baka hindi maganda yung kalabasan. Wika ako. Mas pangit kung magsisinungaling tayo. Wika naman niya. Napaharap siya sa akin. Magkalapit kami. Sabi niya, Gregor, gusto kita. Diretso, walang paligoy-ligoy. Parang may malakas na hangin na dumaan sa pagitan namin. Hindi ko agad naintindihan ang narinig ko. At ang sabi pa niya, alam kong lalaki ka, alam kong lalaki rin ako. Alam kong magulo pero sa tuwing nandito ka, pakiramdam ko ligtas ako Hindi ko na napigilan. Hinawakan ko yung mukha niya. Sabi ko, hindi mo alam kung gaano mo ako pinapahirapan. At itong umiti siya. Ibig sabihin, may nararamdaman ka rin.
Tumango ako, bahagya, pero takot pa rin. At ang sabi ko, oo. Parang bumagal ang oras. Ang kamay ko ay nasa pisngi niya, ang kamay niya ay nasa bewang ko. At ang tanong ko, sigurado ka ba? Mas sigurado pa ako kaysa sa paghinga, wika niya. Unti-unti siyang lumapit. Dapat umatras ako. Dapat pinaalalahanan ko ang sarili ko na caregiver ako. Pero hindi ako umatras. Naramdaman ko bigla yung labi niya. Marahan, parang takot din. Hindi mapusok, hindi marahas. Isang halik na puno ng tanong. Saglit lang, pero sapat para malaman naming pareho. Wala na kaming babalikan. Nang maghiwalay yung mga labi namin, pareho kaming hinihingal. Gregor, parang first time mo. Ulong niya na natatawa ng mahina. At ang sagot ko, pero namumula yung mukha ko, shut up. At ang biro niya, caregiver na may bonus. Napatawa ko kahit nanginginig pa yung kamay ko. Pero yung saya ay hindi palaging tumatagal. Kinahaponan dumating yung kanyang ina. At sa hindi inaasahang pagkakataon, naabutan niya kaming magkalapit, magkahawak kamay. At parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Agad akong umatras. Tita. Gregor, maaari ba kitang makausap sa labas? Nanlamig ang tuhod ko. Sa sala, tahimik siya. Nakatingin sa akin na parang sinusukat yung pagkatao ko. Ikaw yung caregiver, tama? Opo. Trabaho mo na alagaan ang anak ko. Opo. Hindi yung makipagrelasyon sa kanya. At ito, hindi ako makasagot. Alam kong hindi tanga yung anak ko, pero ikaw, mas nakakaintindi ka dapat. Para akong sinampal ng katotohanan. At ang mahina kong sagot, opo. Kung may respeto ka sa pamilya namin, panatilihin mong professional ang lahat. At ito, tumango ako. Dahil wala akong karapatang sumagot. Pagbalik ko sa kwarto, naghihintay si Anjo. Anong sabi ni Mama? Wala. Sagot ko. At ito, lumapit siya. Gregor, sabihin mo sa akin. Anjo, tama na. Wika ko. Napakunot yung noon niya. Tama na. Anong ibig mo sabihin? Wika pa niya. Hindi ito tama. Ako yung caregiver mo. Wika ko. Pero hindi lang yun yung nararamdaman natin, di ba? Wika naman niya. Dapat hanggang dun lang. Wika ko. Parang may nabasag sa mga mata niya. Natatakot ka lang. Wika ulit niya. Mas mabuting matakot kaysa mawala ang lahat. Wika ko. Tahimik at sa unang pagkakataon, ako ang umiwas. May mga halik na hindi mo malilimutan. Pero may mga halik din na kailangan mong itanggi. Sa gabing yun, natutunan kong ang pag-ibig ay hindi lang tungkol sa nararamdaman, kundi sa kaya mong panindigan. At ako, hindi ko pa kayang ipaglaban.